Assalamualaikum at magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nornisa Abdullah, ang inyong tagaulat sa araw na ito. Ang pamagat po ng aking iuulat ay ang proseso ng pagsulat. Ano nga ba ang proseso ng pagsulat? Ang proseso ng pagsulat ay ang sunod-sunod na hakbang na isinasagawa upang makabuo ng isang maayos, malinaw at epektibong sulatin. Ibig sabihin, ang pagsulat ay hindi basta-basta isinusulat na lang kung anong pumapasok sa isip. May mga hakbang itong kailangan sundin upang matiyak na ang iyong isusulat ay maayos ang pagkakabuo, may simula, may gitna at wakas. Next is malinaw ang mensahe. Kumaga madaling maintindihan ng mambabasa. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga hakbang sa proseso ng pagsulat. Ang unang hakbang sa proseso ng pagsulat ay pagtitipon ng mga datos. Ang pagtitipon ng mga datos ay ang yugto ng pagsulat kung saan ang manunulat ay naghahanap, nangangalap at nag-iipon ng mga impormasyon na makakatulong sa kanyang sulatin. Ito ay ang napakahalagang hakbang dahil dito nakasalalay ang lakas at lalim ng nilalaman ng iyong isusulat. So saan nga ba kumukuha ng mga datos? Maaaring kumuha ng impormasyon mula sa aklat, pang-akademikong sanggunian. Pwede rin sa mga pahayag, journal, artikulo, para sa mga napapanahong impormasyon. Pwede rin sa outline sources, gaya ng mga website, online databases, or like yung mga, halimbawa, yung sa Google, sa mga AI, ganun ba? Pwede rin sa card catalog, ginagamit sa aklatan upang hanapin ang mga libro batay sa mga author, paksa o pamagat. Ano ang ginagawa sa yugtong ito? First is pinipili ang paksa na isusulat. Second is kinokolekta ang mga impormasyon mula sa iba't ibang mapagkatiwalaang sanggunian. Third is sinusuri kung malawak o masyadong masaklaw ang paksa at kung oo, pinapakitid o pinaliliit ang paksa upang mas maging tiyak. Halimbawa, ang title mo is pollution. Tapos ikuan mo siya pollution sa hangin, pollution mula sa mga sasakyan. So, gamit ang mga pwede din ang gamitin ang brainstorming at clustering. Sa brainstorming is malayang pag-iisip at paglista ng lahat ng idea tungkol sa paksa. Sa clustering is pagsasanga-sanga ng mga idea upang makita ang kaugnayan ng mga ito at makapili ng tiyak na direksyon. Halimbawa, ang paksa mo is kahirapan. So, masyadong malawak. Kaya sa pagtitipon ng mga datos, maaari itong kahirapan sa mga probinsya, epekto ng kahirapan sa edukasyon ng kabataan, mga programang pantawid ng gobyerno laban sa kahirapan. So, sa madaling salita, ang pagtitipon ng datos ay panimulang hakbang upang maging matibay ang nilalaman ng sulatin. Dito nagsisimula ang pagkilala sa mga paksa, pagkuha ng impormasyon at pagpapasya kung anong aspeto ng paksa ang pagtutuunan ng pansin. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng proseso ng pagsalita. Ito ay ang pag-aanalisa ng mga datos. Dito is pagkatapos mong makakalap ng impormasyon, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pag-aanalisa ng mga datos. Hindi sapat na marami kang impormasyon. Kailangan mo itong unawain, ayusin at hanapan ng koneksyon. So ano ang ginagawa sa yugtong ito? Ano nga ba? Una is ang pagsasaayos ng datos. Kumbaga, pinagsasama-sama ang magkakaugnay na impormasyon. Halimbawa, kung ang paksa mo ay pollution sa hangin, maaaring ihiwalay ang datos tungkol sa sasakyan, pabrika, kalusugan ng tao, o batas o pulisya.
Next is, pangalawa is pag-uugnay ng idea. Dito is tinutukoy kung paano magkaugnay ang mga idea na nakuha sa pananaliksik. Halimbawa, paano nakakaapekto ang usok ng sasakyan sa kalusugan ng mga taong nakatira malapit sa kalsada? Pangatlo is pagpapakahulugan. Dito is sinusuri. Ano ang ibig sabihin ng mga impormasyong ito? Dito na nagsisimula ang pagbuo ng pananaw, argumento o layunin ng sulatin. So, kapag may numerical data naman, mga bilang o statistic is pwede kang gumamit ng spreadsheet. Halimbawa, yung Excel o Google Sheet ang ginagamit. Kumbaga, yun yung ginagamit para kalkulahin ang kabuuan, average, porsyento, at iba pa. Gumawa ng mga chart or graph. For example, yung line graph para sa pagbabago ng paglipas ng panahon. Yung bar graph naman is para sa paghahambing ng datos. Yung pwede namang pie chart para sa kumaga ito is para sa pagkahati-hati o proportion. Halimbawa, kung ang pagsamo ay epekto ng polusyon sa kalusugan, let's say nakuha mong datos is 60% ng mga may hika sa lungsod ay nakatira malapit sa kalsada. So, 75% naman ng polusyon sa hangin ay mula sa tambutso ng sasakyan. So, susuriin mo ito siya. So, let's say ang nasuri mo is, kumbaga, ang mataas na percent ng may hika ay maaring kaugnay ng polusyon sanhi ng sasakyan. Ibig sabihin, may direktang epekto ang trapiko sa kalusugan ng mga tao. Yun. So, sa madaling salita, ang pag-aanalisa ng datos ay pagbubuo ng lohikal na kahulugan mula sa mga impormasyong nakalap. Sa yugtong ito, pinapatibay ang pundasyon ng sulatin sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-uugnay ng mga ideya. Unang nakabuo ng isang malinaw at kapani-paniwanang teksto. Ngayon, ay dumako naman tayo sa ikatlong bahagi ng proseso ng pagsulat. Yon ay drafting o panimulang pagsulat. So, dito is ang drafting ay ang yugto ng proseso ng pagsulat kung saan isinasalin na sa papel o computer ang mga naisip at nakalap mong idea. Dito mo na isusulat ang unang version ng iyong sulatin na tinatawag ding burador. So, ano ang layunin nito? So, ang layunin nito is, kumbaga, mailahad ang mga pangunahing ideya batay sa mga datos na iyong naipon at naanalisa. Next is magsimula kahit hindi pa perpekto. Ang mahalaga ay masimulan mo ang daloy ng iyong sulatin. And syempre, dapat is magkaroon ng direksyon at istruktura ang iyong gagawin. Merong mga kasangkapang ginagamit sa drafting. Yun ay ang una is ang templates. So, ang templates is dito is mga nakaayos na format para sa iba't ibang uri ng sulatin. Halimbawa, yung mga ulat, sanaysay, liham, laboratory report. Halimbawa, may format na panimula, meron ding katawan at meron din siyang wakas. Then next is outliners. So, pwede ka rin gumamit ng mga outliners, mga balangkas ng idea na tumutulong sa iyo para isaayos ang pagkakasunod-sunod ng nilalaman. Halimbawa, is meron siyang panimula. Sa panimula is ano ang isyung tatalakayin mo. Then, pangalawa is katawan. Kumbaga dito is mga datos at paliwanag ng iyong sulatin. Then, pangatlo, which is ang panghuli, is yung wakas. Kumbaga, dito na yung buod at yung mungkahi ng iyong sulatin. Then,
Pangahuli, yung pangatlong mga ginagamit is yung word processor. Like yung mga MS Word, Google Docs, at iba pa. So, dito mo maaaring isulat or i-edit at ayusin ang iyong draft ng mas mabilis at flexible. So, tandaan sa drafting, hindi mahalaga ang pagiging pulido agad ng grammar o baybay. Ang mahalaga ay mailabas mo muna ang iyong mga ideya, kahit may mali. So, mamaya mo na ito siya i-edit at re-revisahin. Halimbawa nito is kung ang paksa ay epekto ng polusyon sa mga estudyante, ang draft mo ay maaaring ang polusyon sa kapaligiran ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga mag-aaral. Marami sa kanila ang nagkaroon ng ubo, hika at iba pang karamdaman dulot ng maduming hangin sa kanilang paligid. So, hindi ito kailangan perpekto, pero ito na ang panimulang anyo ng iyong isusulat. Okay, so sa madaling sabi is ang drafting o panimulang pagsulat ay ang pagtulay mula sa ideya patungo sa actual na teksto. Dito mo na sinisimulang bigyang buhay ang iyong paksa, kahit alam mong dadaan pa ito sa revisyon at pagwawasto. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikaapat na bahagi ng proseso ng pagsulat. So, ang ikaapat na bahagi ay ang pagre-revisa o editing. So, dito naman is pagkatapos maisulat ang borrador o unang draft, ang susunod na hakbang ay ang pagre-revisa. Sa yugtong ito, muling binabalikan at sinusuri ang sulatin upang ito ay maging mas maayos, malinaw at epektibo. So, ano ang layunin ng pagre-revisa? Ang layunin nito is ayusin ang sulatin upang matiyak na tama ang grammar, and wasto ang baybay, which is yung spelling. So, and then malinaw at logical ang daloy ng mga idea. May organisasyon ang mga bawat bahagi, merong panimula, merong katawan at merong wakas. Meron naman is tanggalin ang mga hindi mahalagang bahagi, ulit-ulitin na ideya, lihis sa paksa o wala sa lugar. Tukuyin ang mga kahinaan ng sulatin at pag-isipan kung paano ito mapapabuti. Ano ang mga tinitingnan sa editing? Dito sa editing is una is yung nilalaman, which is yung content, kung kumpleto ba ang ideya, naayon ba sa layunin ang mga impormasyon. Pangalawa is kaayusan ng ideya, dapat organize siya. Maayos ba ang pagkakasunod-sunod? Malinaw ba ang bawat bahagi ng sulatin? Organize siya. Pangatlo naman is wika at estilo, which is ang language and style. Dito naman is nilalaman nito is tama ba ang gamit ng salita? May epekto ba sa mambabasa? Yun. So, pang-apat is ang gramatika at mechanics. May maling baybay, bantas o grammar ba? So, yun. Halimbawa na lang is for example yung di ba yung sa draft natin is ang mga kabataan ay may malaking gampanin sa lipunan dahil sila ang pag-asa ng bayan at kung kaya dapat silang alagaan ng gobyerno sapagkat sila ay maraming problema. So i-revise ito siya, pagagandahin, iaalis yung mga dapat na ay yung mga hindi dapat. Let's say, na-revise mo na siya. So, yung revise niya is, ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa lipunan bilang pag-asa ng bayan. Dahil dito, nararapat silang suportahan at bigyan pansin ng pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga suliranin.
Kumbaga, sa madaling salita is ang pagre-revisa ay ang hakbang kung saan pinakikinis ang sulatin. Dito inaayos ang mga ideya, binubura ang hindi kailangan at ginagawa ang sulatin na mas malinaw, mas organisado at mas kapaki-pakinabang sa mambabasa. Ngayon ay dumako naman tayo sa panghuling bahagi ng proseso ng pagsulat. Yun ay ang muling pagsulat or rewriting. Dito is ang muling pagsulat ay ang huling yugto ng proseso ng pagsulat. Sa hakbang na ito, isinusulat muli ang iyong sulatin matapos ang pagre-revisa at editing. So ano ang layunin ng muling pagsulat? Ang layunin nito ay ang maisama ang lahat ng pagbabago at pagwawasto na ginagawa sa editing stage. Yun ay ang matiyak na ang sulatin ay malinis, walang erasure, tama ang spacing at format. Next is kompleto. Lahat ng ideya ay nailahad ng maayos. Kumbaga lahat is maayos na siya. Next is wasto at maayos ang grammar, baybay at organisasyon. Next is ihanda. Kumbaga, ang ihanda mo yung final output na ipapasa o ire-representa. Ano ang ginagawa sa muling pagsulat? Una is isinusulat muli mula sa rebisadong draft. Sinusunod ang mga binagong bahagi. Pangalawa is inaayos ang format, mga tamang margin, font size, spacing, lalo na kung formal ang sulatin. Pangatlo is tinitiyak na wala nang mali. Panghuling basahan upang makita kung may typo or error o kulang. Tandaan, ito na ang final draft o ang kopyang ipapasa sa guro, editor o mambabasa. Hindi na ito ang oras ng pagdagdag ng bagong idea, kundi pagtatama at pagpipino lamang ng buong sulatin. Kumbaga lahat ng kumbaga dito na sa panghuli is ito na yung final output mo. Halimbawa, kung ang revisadong draft mo ay ganito. Kumbaga, ang polusyon sa hangin ay isang malubhang suliranin na may malaking epekto sa kalusugan ng mamamayan. Sa pamamagitan ng tamang batas at kooperasyon ng bawat isa, maaaring mabawasan ang problemang ito. Sa muling pagsulat, ito ay isasalin sa final na anyo, maayos na nakaformat, walang mali at handa nang isubmit o i-print. Sa madaling salita, ang muling pagsulat ay ang hakbang kung saan binubuo ang final na pinakinis na anyo ng iyong sulatin. Layunin nitong masiguradong kompleto, malinaw at walang mali ang iyong gawa bago ito tuluyang ipasa. Para sa conclusion nito, ang proseso ng pagsulat ay isang masinop at sistematikong hakbang na hindi lamang basta paglalatag ng mga salita sa papel, kundi isang malalim na proseso ng pag-iisip, pananaliksik, pagsusuri at pag-aayos ng ideya. Mula sa pagtitipon ng datos, pag-aanalisa ng impormasyon, panimulang pagsulat, pagre-revisa hanggang sa muling pagsulat. Bawat hakbang ay may mahalagang papel sa pagbuo ng isang maayos, malinaw at kapani-paniwalang sulatin. Sa pamamagitan ng prosesong ito, natututo ang mga manunulat na maging mapanuri, organisado at epektibong tagapagpahayag ng kaalaman at opinyon. Higit sa lahat, ang proseso ng pagsulat ay isang mahalagang kasanayan, hindi lamang sa paaralan, kundi sa panghabang buhay na komunikasyon sa iba't ibang larangan ng buhay. Dito lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Ako po muli si Nornisa Abdullah, ang inyong tagaulat sa araw na ito.